Naging palaisipan para sa isang anak nang bigla na lang daw silang lisanin ng kanilang ina noong 2011. Makalipas ang maraming taon, may isiniwalat sa kanya ang isang kakilala tungkol sa nakakagimbal na katotohanan. Ano ang mga ebidensyang natuklasan ng mga otoridad tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng ilaw ng tahanan? Tinutukan ng resibo ang isang kahindik-hindik na krimen na naganap mahigit isang dekada na ang nakalipas. Kapitan, punta na ako sa investigasyon. Ano itsura nitong biktima? Sa kwento niya, kasi chinap-chap niya eh. Inalisan niya ng ulo, parte ng kamay at saka mga paa. Tapos, saan niya ho pinagdadala yan, Kapitan? Tinapon po ito sa mga iba't ibang lugar. Actually, ang ulo kasi nakabaon. Okay. Binaon niya. Ang na-recover lang namin ng mga record, itong nakuha natin sa forensic group natin. Ito po sila, sir, yung mga litrato ng parte natin. Babae po ito. Mga parte ng katawan ng isang hindi matukoy na ginang na natagpuan sa Laguna noong 2011. Nagkaroon ng linaw ang pagkakakilanlan ng magsalita na ang isang kaanak ng biktima makalipas ang 13 taon. Trinay po namin i-reach out yung nag-confess kasi sa kanya. February 2024 lang nag-confess sa kanya na yung mother nga daw niya is patay na. Yung team namin, nag-backtracking sila. Nakita sila sa NCRS nila na record na may nakitang chop-chop body na May 9, 2011. Base sa SOCO report ng Philippine National Police, May 9, 2011, natagpuan ng isang gwardiya sa Laguna ang garbage bag na namamaho na raw ang laman. Nang tignan, natagpuan ang kaliwang braso at itaas na bahagi ng katawan ng isang babae. Agad daw itong ipinagbigay alam sa pulisya, ngunit ang biktima hindi natukoy ang pagkakakilanlan. Ano yung na-recover ninyo, Kapitan? Yung parte ng katawan. So lahat ito, nakadokumento naman ito nung na-found ito sa police station. So tinurnover nila yung mga part nito na preserve ng forensic group. Talagang intentional yung plano niyang pag-chop-chop to conceal the crime scene. Talagang pinag-aralan niya. Pinaliguan niya, nilinis niya ng gusto, pinaghiwa-hiwalan niya yung parte. Tinapon niya magkakaibang lugar. Pati yung kanyang mga thumb mark, pinagpupunit niya ng plies, na-flash niya accordingly doon sa isang fast food chain. Dito na to. Noong 2011, may nakita rito yung security guard na plastic bag na naglalaman ng chop-chop body. Nakita rito ay yung tawan at yung braso na putol ang mga daliri. Nangangamoy na siya. Dahil na-preserve pa ng crime lab ang mga ebidensyang nakuha noong 2011, nagsagawa ng isang DNA testing ang mga otoridad. Para hulubos na mga nawa na ating mga taga-subaybay, bakit nyo isinagawa yung DNA test? Ano yung gusto nyong ma-prove o mabigyan ng katotohanan dito ko sa investigasyon niyo? Nagkantak po kami ng DNA matching para rin po mas mapatibay po yung ebidensya na sila po ay magkamag-anak. Ano ngayon ang lumabas sa resulta? At ayon po sa crime laboratory, ayon po sa DNA result po ay 99.9% po na siya po ay biological mother po ng ating complainant. Sa pagtugma ng DNA ng ginang na natagpo ang pira-piraso na sa DNA ng anak na nagsilbing complainant, nakumpirma na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima. Ayon sa mga salaysay na hawak ng pulis, May 7, 2011 ang huling beses na nakita ang biktima. Masaya pa raw ang kanyang pamilya nang ipagdiwang ang pagtatapos ng isa sa mga anak ng ginang. Magkasama po sila kasi umatin pa po sila ng graduation ng anak nila. Kumain pa sila. Kinabukasan daw po noon, nagulat na lang po sila na parang nag-iba daw po yung attitude ng kanilang father na ang kanila daw pong mother ay nasa Malaysia na, may pinagkakataguang utang. Ano ho lumalabas sa investigasyon nyo? Bakit ho ginagawa ito ng akusado? Dahil may away yung dalawa. Nang maligom ang sapat na mga ebidensya at salaysay, ang lumabas na main suspect sa likod ng pagkawala at karimari-marim na pagpatay sa biktima, ang kanya mismong asawa. Nakipag-coordinate po kami
Based dun sa aming cyber patrolling sa kanyang Facebook account, 14 hours ago, bago po nag-conduct ng operation ang tropa, ay nandoon po yung picture niya. Nakita yung ID. Pero through the help of the security guards, na-identify nila yung ID lace niya na kung saan nagkatrabaho. So yung pagkaka-identify po noon, nakipag-coordinate po ang team sa management at doon na po namin nakuha yung suspect po. March 14, 2025, nang makumpirma na ng mga operatiba ng CIDG Major Crimes Investigation Unit ang pinagtatrabahuhan ng suspect. Tinungo na nila ang opisina at nang palabasin ito sa main entrance, Kayo po si... kayo po yung na-arresto namin at may warrant of arrest po kayo sa kasong parisay. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Inaapi o inaagrabyado? sinubukan ng resibo na makapanayam ang prime suspect sa kaso. Nasa kustodiya ngayon ng Major Crimes Investigation Unit yung akusado. Susubukin po nating makunan siya ng panig tungkol ho dito sa kasong kanyang kinakaharap. Sa loob po mismo ito ng Campo Crame National Headquarters. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali, iwasto ang mali. Kamusta ho kayo? Ako, si Emil Sumangil po, sa GMA po. Ako, kami nakiusap po sa CIDG para ho sana makunan kayo ng panig. Meron ho ba kayo masasabi rito? I'd rather not to talk kasi it will be against me kapag nagsalita ko. Tsaka undergoing na po yung affidavit of resistance. Naunawaan ko po. Anong masasabi niyo ho rito? Ano ho yung kanyang binabanggit? Mayroon ngang affidavit of resistance ayon sa kanya na hindi na siya pwedeng magpa-interview kasi baka mapiktuhan yung pinaprocess niyang affidavit of resistance. Yes, sir. Which is option naman niya yun, karapatan naman niya yun. Nakaharap ang suspect sa kasong parisaydo ang pagpatay sa asawa o kaanak at maaari siyang makulong ng habang buhay kung sakaling mapatunayang nagkasala. Meron ko ba napansin parang nagsisisi? Wala, hindi mo siya makikitaan ng ganun na pagsisisi. Wala. Pagka kinakausap mo siya, para siyang proud pa siya. Parang ganun po. Hindi mo siya makikitaan ng kalungkutan. Kapitan, gaano kalakas ang kaso ng CIDG, MCIU laban dito po sa akusado? Malakas to. Kami naniniwala na ito ay makukonvict ito base sa ating mga hawak na ebidensya laban sa kanya.